Good morning everyone! Malamig na umaga sa ating lahat. Punta ako ngayon ng work. Si Zik, na-drop off ko na sa school. Kasama ko si Papa. Kanina nung nag-drop off kami. So nasa school na si Zik, samantalang si Papa. Ka-coffee daw muna siya bago siya pumunta ng work. So, andito na ako. Naglalakad na naman papuntang trabaho. So, ayan, makulimlim ang ating morning. Oras dito is 9:00 na, guys. So, tingnan niyo yung sa likod ko. Super gloomy today. Buti na nga lang hindi umuulan. So, malamig lang talaga. Super lamig. Crazy. Plano ko mamaya is pupunta ako ng city kasi bibili tayo ng mga pasalubong for the Philippines kasi malapit na tayong umuwi. But yeah, see you soon, Pinas. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. The moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we think. Hey guys, kararating ko lang po ng bahay. 3:20 na po dito ng hapon. 3:20 na ba? Or 3:18 pa lang. Pero mamayang 4, pipikapin ko si Zik. So, ayan guys. Galing ako ng city. Di na ako nakapag-vlog doon kasi sabi ko, hindi ako talaga makapag-focus pagka at the same time, namimili ako ng mga items. Then, nagbablog din ako. Parang hindi ko kaya kasi mga pasalubong yun na binili ko. Hindi pa naman ako tapos pero at least parang siguro may 90% na. Nabili natin yung mga kailangan nating bilhin. Pagkatapos kong magtrabaho, dumiretso ako ng city. So, at least okay na tayo sa ating mga dadalhin sa Pinas. So, parang hindi ko feel mag-vlog kasi sabi ko, gusto kong i-surprise sila sa ibibigay ko. Siyempre, pagka in-upload ko tong video na to, siyempre makikita nila kung ano yung mga pinamili ko. At gusto ko, bibigay ko lang na wala talaga silang idea kung ano yung ibibigay ko. Today, I'm not using my GoPro camera. I'm only using my phone. Kasi, nakalimutan ko, low-bat pala yun. Lahat ng mga batteries, low-bat. So, hindi ko kasi chinarge ang mga yun. So, ngayon, I am using my phone camera. So, ayun na muna. So, maya-maya, pipick-upin ko rin si Zik. Mga by 4 ang out nila. So, 3:21 na dito ng hapon. Saka bago yan, bago ako umalis, kakain muna ako ng pancakes kasi medyo nagugutom tayo. Do kanina, nung pumunta ako ng city, dumaan lang ako doon kay Kit sa pinagtatrabahoan niya. Pero nag-order ako ng matcha latte instead of coffee. At the same time, kausap ko rin yung mga parents, yung nanay at tatay ko, and then yung mga kapatid ko. Pero saglit lang yun. Saglit lang ako uminom doon. Then right after, dumiretso na pumunta na ako ng mga shops kasi sabi ko, I really wanted to be productive today in the afternoon. So, kailangan ma-maximize natin yung oras natin. Kasi ayokong uuwi ng bahay na wala akong nagawa today. Kasi yun naman talaga yung plan ko is bumili ng mga pasalubong. But yeah, good news. Nabili natin. So far, so good. Almost complete na yung ating dadalhin sa Pinas. Yan. Kakain lang ako ng pancakes and then aalis na rin ako kasi pipilapin ko si Zik, guys. So guys, nga pala, first time yung makita yung aking haircut. Last week ko pa to pinagawa. Last Thursday. So, tingnan nyo guys, meron tayong pa-bangs na ganap. Pero yung bangs natin is parang hindi ko gusto. Pero wala tayong magagawa dyan kasi ayan na yan. Nagawa na yan. So, antayin na lang natin hanggang sa humaba ulit. Pero yan guys, nagpa-short hair tayo. Nagpa-short hair tayo kasi hindi naman sa hindi kaya. Pero alam niyo yun, pagka mahaba pala ang buhok, kailangan nyo guys maglaan ng more of time, attention to your hair. Kasi yung akin, reason bakit ko pinagupitan siya, pina-short hair ko, kasi ang daming nalalagas na buhok, lagi yan everyday.
Tapos, especially pagka busy kayo, pagka busy ako, hindi ko na siya mabigyan ng attention, guys. Alam mo yung kahit pagsuklay lang, hindi ko na siya masuklay kasi wala minsan nagmamadali ako. Pero ngayon, isang ganyan lang ng kamay ko, gaganyan ko lang. I have to comb my hair using my bare hand. So, ayan, okay na siya. Okay lang, hindi siya gaanong sabo. Compare pagka mahaba yung buhok mo. So, kailangan nyo maglaan ng more time, more attention to your hair. And besides kasi, reason din kung bakit ako nagpagupit. Kaya ako pinagupitan siya kasi may mga split ends na siya. Sa dulo talaga. Split ends nga sa dulo. And then, yung kulay, gusto ko siyang alisin. Yun yung nagpapadry sa buhok ko. Pero ngayon, ito na. Meron pa naman siyang mga brown dito. Pero at least, natanggal na yung dryness na buhok natin. So, wala na yung split ends. Natanggal na. So, mostly, yung kulay ng buhok ko is natural na lang yan. Halika kayo guys, kain tayo ng pancakes habang ako ay magre-ready papuntang school ni Zeke. Maglalagay lang ako ng peanut butter sa aking pancakes. Gusto ko pang magkape guys. Meron pa naman akong time. So, 3:28 pa lang naman. So, mga 3:45 aalis tayo ng bahay. So, meron pa akong time. Magkakape muna ako kasi itong kape ko na gagawin. Ito yung aking magiging first coffee of the day. So, ayan. Uy! Saan pa bang tubig? So, ipakita ko muna sa inyo yung ating labas. Freezing sa labas at saka yung ating puno na yan, wala na talagang though meron pa naman siyang mga dahon-dahon pero puro na mga brown. So, ayan, medyo umuulan. So, umaambon na naman. So, ayan. Yung mga puno doon, wala nang mga dahon. Pati ganyan. Super gloomy. Kain muna tayo. Kain, guys. I-roll ko lang to and then hindi pa ako nakakapagluto. Hindi ko alam pa ano lulutuin ko na food para kay Zeke. Sikit, mamaya pa yung darating yung mga kasi late shift siya ngayon. Mamaya pa yung mga 8. Si Zeke naman, luluto lang ata ako ng sausage sa kanya. Tsaka meron akong rice dito. Yung kagabi na niluto ko. Madami pa. Iinitin ko lang yun mamaya. Then, magpaprito ako ng sausage. Sarap din pala ng pancakes na may bananas at saka peanut butter. Mamaya na ako kakain ng heavy meals kasi kaninang umaga pag alis ko, nag-oatmeal lang ako. Then, ito pa lang yung sa work ko, kumain rin ako ng bread na may jelly, tsaka peanut butter. Tsaka nilagyan ko rin siya guys ng bananas. So ngayon, kumakain na naman tayo ng snacks na may bananas. So mamaya na ako kakain ng totoong pagkain, real food. Heavy meal. Buti na lang hindi ko nakalimutan bumili ng slime para kay Zeke. Kasi panay ang request niya, Mama, I want you to buy a slime for me, please. Kagabi pa yung nagsabi. Buti na lang. Hindi ko nakalimutan.
Parang promise pa naman yun. Kasi kagabi, bago siya matulog, sabi niya, Mama, please, buy me slime. Tapos sabi ko, okay, sige. Nung maliit lang ha. So guys, aalis na ako. Magre-ready na ako kasi pipikapin ko si Zik. So, I'll see you guys mamaya, okay? So, kararating lang namin ng bahay. And 4:30 na dito ng hapon. Pero yung araw natin is lubog na. Wala ng araw. Wala ng sikat ng araw ngayon. Hindi natin masilayan ng sikat ng araw kasi taglamig dito. Tsaka tingnan niyo guys. Madilim na sa labas. Yeah? Si Zik, di ko alam bakit niya nalaman yung pangalan ko. Yung full name, yung first name, di ko alam bakit. Siguro sa ano yun, kay nanay, kasi every time na nagtatawagan kami, Janisha. Yun lagi yung sinasabi ni nanay. Naririnig ata ni Zik lagi yung pangalan. So, pag tumatawag sila nanay, Janisa. So, ngayon si Zik alam na. Janisa. Alam niya na yung pangalan ko. Samantalang dati, puro yun Mama Jaja, Papakit-kit ngayon. Nagulat na lang ako, marunong na pala siya. Marunong na pala siya sa first name ko. What is my name? Janisha. Sikit kasi minsan pinagtitripan ako, sabi ni Kit, pag tumatawag daw nanay ko laging sinasabing Janisa, imbes na Janessa. Sabi ni Kit, nanay mo madalas sinasabi Janisa. So si Zik nandyan lagi sa side ni Papa niya, naririnig niya Janisha. Uy, tinatorture niya naman yung pangalan ko. Diyan na lang kaya. Nandito si Zik. So, andito na yung bata, naglalaro ng slime. Uy! Careful with your clothes, ha? Kasi mahirap tanggalin yan, ha, Kuya Zik? Do you want Mama to roll your sleeve? Kuya Zik? Okay. Roll up. 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 Then you apply with your slime. Yeah, Mama. Medyo malaki nga itong portion ng slime eh. Kasi normally sa Action ako bumibili. Kaya lang, sa Action na shop, hindi maganda yung quality ng slime nila. Hindi katulad nito na... Mama, estas from Action? This is not from Action. This is from Curd Fat. Hi. Medyo may kamahalan lang siya, pero maganda yung quality niya. As in, maganda siya laruin compared dun sa Action naman, magkano lang yun, 1 euro or cents nga lang. Siguro may 50 or 60 cents. Kasi hindi pa siya abutin ng 1 euro. Pero guys, hindi maganda yung quality ng slime nila dun. Parang isang laro mo lang, tapos parang gusto mo nang itapon sa basurahan. Kasi parang it's not really worth it to buy. Pero ito, sa Crowdfoot ko siya binili. Do you like it? Are you happy? Mama. Zik, look at your hair. Tingnan nyo guys yung hair ni Zik. Tingnan nyo yung hair niya. Diba? Ang ganda. Kasi sabi ko kay Kit, pahabain ko yung buhok ni Zik. Ayoko na siyang pagupitan na muna kasi parang bagay sa kanya yung mahaba yung buhok. Like up to here. Hindi naman sa sobrang haba na pambabae ha. Hanggang dito siya. Do you want a long hair? Yeah. Zik, lumalaki ka na. Ang bilis mo lumaki, baby. Diba? I like your hair. I like gusto your Pero hair. normally, yung buhok ni Zik talaga, guys, may pagka-curly to. Wavy siya. Nakuha niya kay papa niya yung pagka-curly ng buhok niya. Yung kay Kit naman, sobrang mas curly yon compare dito ng kay Zik. Ito naman yung kay Zik naman, pagka humahaba, saka siya nagiging curly. Nag-create siya ng waves. Pagka humahaba. Gusto ko na siyang pahabain. Bain. Let's say Tagalog, Filipino. Dalagot.
You say, ako ay may lobo. Lobo. Ako ay May lobo. Lanik. Di ko na nakita. sayang ang Pera ko. pambili ng Lobo. kung pagkain. Sana Nabusog pa. ako. Yay! Bravo! You say, see you soon, Houston, Philippines. Philippines. I love you, Kuya Zig. I love you, Okay, Mama. I will let you play and then Mama will gonna make your food now, okay? Is that good? Yeah, Okay. make it home. Love you. I love you. Happy home, ah. Kusya, Mama, baby. Ay, manano siyang kaaya mo mag-kiss kay Mama. Kakatapos ko lang magpakain kay Sik. So, grabe. Gutom na gutom pala talaga si Sik. Kaya pala nag-request na to kanina habang nagluluto ako. Mama, I'm hungry. I want to eat already. Ang dami niyang nakain na rice. Tsaka sausage. Yun ang kinain niya. So, ngayon ako naman ang kakain kasi medyo gutom na ang mother. So, dinner ko pala is meron tayo ditong 2 slices of brown bread. Tinoast ko yan kasi mas masarap kainin pagka naka-toast pala siya. Then, meron akong ano dito guys. Meron akong gulay dito. Wait, pakita ko sa inyo. So, ito yung dinner natin. Meron tayong gulay dito. Tsaka meron din akong meat dito. Pork meat. So, prinito ko lang yan sa butter. And then, 2 slices of brown bread. So, yan lang ang kakainin natin for tonight. So, hindi ko naantayin si Kit kasi mamaya pa yun darating mga past 8 or 8. Mga ganyan. So, ayan guys. Kain tayo. Wala pala akong tinidor. Ang ingay ng mga ibon namin. Ay, mga ibon. Isa na lang pala yung ibon namin guys. Kasi yung isa, unexpectedly, namatay pala. Namatay yung isa naming ibon. Sayang. Yung babae. Before nangyari yun, nilagay ko sila sa labas saglit. Tapos the next day, napansin ko yung isa, yung babae. Medyo parang nahirapan siyang huminga. Tapos hindi na pala siya talaga kumakain. Puro inom lang siya. The next day, nung chinek ko ulit, hala guys, wala na. Patay na siya. Wala na talaga. Umiiyak pa nga ako noon eh. Kasi, after work, siya talaga yung chinek ko kaagad. Pagdating ko ng bahay, hapon, nakita ko nasa ano na siya. Nasa may pinakasahig siya. Wala nang buhay. Kain pala tayo guys. I really felt guilty that time kasi isa lang talaga ang nasa isip ko noon. Kaya naging weak yung isang ibon na yun kasi dala ng changes suddenly nag-iba yung environment kasi nga biglaan ko silang nilabas. Nung mga time na yun, sobrang lamig. It was already freezing outside. Pero itong isa, buti na lang hindi namatay. Umiyak pa ako nun kasi nakakaawa. Kain tayo. Thank you Lord for the food. Ang sarap ng gulay. Ha? To the people. Para akong gumawa ng chop suey. Meron pala sa store binibenta ng mga ganitong gulay na naka-slice na siya sa isang malaking pack pa naman. Pero hindi ko inubos yung gulay na yun kasi madamihan siya. Madami siya sa isang pack. So, para bukas, meron din akong lutuin na gulay ulit.
Gutom na talaga ako. Di ba lata? Ang bilis kong kumain. Kasi puro lang ako tinapay the whole day. Brown bread. Tapos ngayon, brown bread na naman. Pero okay lang kasi may gulay ako at saka meat. Mamaya pagkatapos ko kumain, akyat kami sa taas sa kwarto kasi nilinisan ko si Zik. Baka makatulog to. Kasi kanina pa sabi, Mama, I'm tired. I want to sleep. Kahit on the way home, yung banggit, I want to sleep. Alam mo yung pagka hindi na freshen up yung katawan, parang the more na inaantok. Guys, ganito ako kumain na. Baka magulat kayo. Baka sabihin niyo ang takot ako ni Jeff. Pero ganito ako kumain. Especially pagka masarap yung pagkain. Tsaka may gulay. Magugustuhan to ni Kit. Yung gulay na may sabaw. A moment's forever. Kahapon, nagluto ako ng pichay. Pero naubos namin kahapon, kagabi. Si Kit kumain na. Hold